So this day, pag-uusapan po natin ang tema, training in the Word. So ang pagtitrain natin for greater value will begin on the very strong foundation, which is the Word of God. Kung nais po natin na tayo po ay maitrain sa tamang pamumuhay at upang magkaroon ng pinakamagandang resulta nito, magsimula tayo sa tamang pundasyon. Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ang sinuman na nakapasad sa salita ng ating Panginoon ay hindi mapapahamak, hindi malilito, at hindi maliligaw. Anumang pagsubok ang dumaan sa buhay ng isang tao, kung siya ay totoong nakapundasyon sa salita ng Diyos, hindi din siya mabubuwal, hindi din siya magigiba. Hindi ba ang ating Panginoong Hesukristo ay merong isang parabola patungkol sa wise man and sa foolish man? Yung foolish man, nakarinig ng salita ng Diyos, ngunit matapos niyang marinig ang salita ng Diyos, hindi niya ito ipinamuhay. Samantala, yung wise man naman, nakarinig ng salita ng Diyos, at ito ay kanyang isinabuhay. So yun ang foolish at saka yung wise na tao. Ang isang wise man, nakikinig ng salita ng Diyos, ipinapamuhay ang salita ng Diyos. Ang isang foolish man, nakikinig ng salita ng Diyos, pero matapos mapakinggan ang salita ng Diyos, kinakalimutan na lamang ang salita ng Diyos. So sa ano inihalin tulad ng ating Panginoon ang isang foolish man? Hindi ba inihalin tulad ng ating Panginoon ang isang foolish man sa isang tao na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan? Dumating ang bagyo, dumating ang hangin, dumating ang unos, dumating ang daluyong. Ano po nangyari sa kanya? Yung kanyang bahay ay na-wash out, nawasak. Samantalang, ang wise man naman ay nagtayo ng kanyang bahay sa isang matibay na bato na pundasyon. Kung kaya't nang dumating ang bagyo, nagkaroon ng malakas na hangin at nagkaroon ng daluyong, nanatiling nakatayo at matatag ang kanyang bahay. Ano ang diferensya ng dalawa? Pundasyon. The difference is their foundation. Alam natin yan na napakahalaga ang pundasyon. Napakahalaga ang pundasyon. Sa anumang istruktura na ginagawa po natin, napakahalaga ang pundasyon. Ganon din sa ating buhay, pananampalataya, at maging sa ating personal na buhay, napakahalaga ang pundasyon. So it is our choice of foundation will determine our capacity to stand still even in times of trouble. Ano ang pundasyon? Ang turo ng ating Panginoon, nakikinig ng salita ng Diyos at isinasagawa ang salita ng Diyos. Pwedeng pakisabi sa inyong katabi, nakikinig sa salita ng Diyos at isinasagawa ang salita ng Diyos. Training on the Word. Yan po yung atin pong tema for this month of January. And of course, this January is also Bible Celebration Month as declared by law and presidential decrees. So this morning, we will talk about the power of the Word. Next Sunday, ang pag-uusapan natin, the role of the Word. Sa 18 naman, third Sunday, we will be talking about meditating on the Word. And lastly, sa January 25, we will be talking about applying the Word.
Now, ano po ba ang kapangyarihan ng salita ng Diyos sa buhay ng isang Kristiyano? Ano po ba ang magagawa ng salita ng Diyos sa buhay natin? Of course, ang buhay po natin iba-iba. Tama po ano? Meron tayong personal na buhay. Personal na buhay. Ikaw lang at ang Diyos ang nakakaalam niyan. Amen. Your private life. Meron naman tayo na corporate life. Nasa trabaho. Kung estudyante ka, nasa paaralan. Anong klaseng buhay meron tayo sa ating trabaho? Anong klaseng buhay tayo sa ating paaralan? Meron tayo sa ating paaralan. What kind of life do we have in those settings? Iba din ang buhay natin pagkasama natin ng ating mga kaibigan. Tama po ano? Yung kasama mo yung mga acquaintances mo, kasama mo yung mga friends mo. Iba din ang klase ng buhay na meron tayo. At iba din ang klase ng buhay na meron tayo kung kasama natin ang ating family. Sometimes pagkasama ang kaibigan, napaka-generous, Sister Helen. Pagkasama naman ang family, abang isnak. Pagkasama yung kaibigan, parating nakasmile. Pero pagkasama ang pamilya, abang busingit. Ano ang busingit ba ka to? Di ba, umiiba? Pero ang dapat pala sa buhay natin, we should live a life of consistency. Amen. Because we are not living in shifting shadows, but we are living in the light. Amen. Pwede bang pakisabi sa iyong katabi, we are not living in shifting shadows, but we are living in the light. Ano bang gusto sabihin nun? Hindi po tayo nabubuhay sa mga anino. Sa mga anino lamang. Minsan mahaba, minsan maikli ang anino. Tama ba yun? Ang anino, minsan mahaba, minsan maikli. Depende sa relationship natin sa ilaw. Tayo po'y hindi nabubuhay sa kadiliman. Tayo po'y nabubuhay sa liwanag ng ating Panginoong Hesukristo. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? So, if our lives are led by the Word of God, then God's Word shapes us. Kung tayo po ay pinapangunahan ng salita ng Diyos, kung gayon ang salita ng Diyos, ang siyang humuhubog sa atin. Pwedeng pakisabi sa inyong sarili, hinuhubog ako ng salita ng Diyos. Pansinin po natin sa verse 15 ng 2 Timothy chapter 3. Ano ang sinabi? And from childhood, you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith, which is in Christ Jesus. Si Timoteo ay isa pong anak ng isang Jewish na babae. Samantalang ang kanyang tatay naman ay pinapalagay na isang pagano. Pagan ang kanyang tatay. So yun ang pinapalagay ng maraming Bible scholars. So there is a seemingly contradiction on the way how he is being nurtured by his family. Kasi iba yung kultura ng tatay, iba din yung kultura ng nanay. Yung kultura ng tatay nakafocus sa relihiyon. By the way, yung word na religion sa Latin, it means observance of cultic practices. Yan ang gustong sabihin noong religion sa Latin. Pag-oobserba ng approved religious practices. So every day, kailangan nilang mag-alay ng sakripisyo sa kanilang mga Diyos.
They are doing the religious activities every day. So every day, nakikita nung Timoteo ito, yung kanyang ama, na ino-observe niya yung kanyang mga temple requirements sa paganong paraan. And then, meron naman siyang nanay at saka lola. Sino yung nanay at lola ni Timothy? May nanay naman siya at lola na hindi nagsasawang nagturo sa kanya ng salita ng Diyos. Kaya nga ang sabi niya sa verse 14, "But you must continue on the things which you have learned, and being assured of, knowing from whom you have learned them." Ang sabi ng Apostol Pablo, magpatuloy ka sa iyong nalalaman at sa iyong katiyakan na uri ng pamumuhay na iyong natutunan sa taong kilala mo, totoong nagmamahal sa iyo, totoong kumakalinga sa iyo, totoong may layunin para sa iyo. The Word of God shapes us. It shapes how the way we think. Ang salita ng Diyos ang siyang nagfo-form sa atin kung paano po tayo mag-isip. Kaya nga bilang parents, napakahalaga na ang commitment natin sa ating mga anak ay ang ituro sa kanila ang salita ng Diyos. Amen. Yan ang sinasabi ng Panginoon sa Deuteronomy. Pag kinakausap mo ang iyong anak, kausapin mo ng salita ng Diyos. Pagising sa umaga, habang kayo'y naglalakad, kung ano man ang iyong ginagawa hanggang sa pagtulog sa gabi, salita ng Diyos ang ating itinuturo sa ating mga anak. Kung ganun ang ating ginagawa, mangyayari sa kanila ang sinasabi na aklat ng Proverbs. Ano ang sabi sa aklat ng Proverbs? Train up a child in the way he should go, so that when he becomes old, he will not depart from it. Pero ang pagtitrain po ng salita ng Diyos sa ating mga anak ay hindi lamang through verbal. Hindi lamang verbal. Sabi sa Principles of Teaching, pag ang teacher daw ay nagsasalita ng salita lang, only 10% of what has been spoken ang nare-retain sa utak ng bata. 10% lang ang nare-retain sa utak ng bata. Pagsalita ka lang ng salita. Salita ka lang ng salita. Pero kung meron daw siyang nakikita, habang ikaw ay nagsasalita, meron pa siyang nakikita, 20% will retain sa memory ng bata. 20%. Kaya kung ang parents ay salita lang ng salita pero hindi naman ginagawa, he can see yung parang dilemma ang tawag noon sa transformational philosophy, Sister Helen, ay disorienting dilemma. Ano ba yung dilemma na yan? Hindi yung nakulong at saka napalaya na naging congresswoman. Ang dilemma ay yung parang meron kang dalawang daanan na pipiliin, kaliwa o kanan. Hindi mo alam kung anong pipiliin mo, kaliwa ba o kanan. Kaya sabi nung kanta, sana dalawa ang puso ko. Kasi may dalawa siyang pinagpipilian at ayaw niyang piliin yung isa in favor of isa. Kaya sabi niya, sana dalawa ang puso ko. Sa isang Kristiyano, hindi pwedeng sana dalawa ang puso natin. Amen. Ano ang sabi ni Jesus? You should not have two masters. Tama? Yun ang sinabi ng ating Panginoon. Dapat wala tayong dalawang masters. It's either you will love one and you despise the other. We should not have two masters. Kaya yung isang bata, sinasabihan ng parents, anak, magbasa ka ng Biblia.
Tapos ang nakikita naman ng bata, panood lang ng TV si mama, cellphone lang si mama, paano niya ma-imbibe yung tinuturo ng parent? Kung sasabihin naman ng tatay, anak, dapat kayo magsimba. Pero pagdating ng linggo, ang sasabihin lang ay, mga anak, kamo lang anay ang magsimba. Haliyan ako sa bayay. Paano ma-imbibe ng bata yung idea na yon? Kaya ang sinabi ng mga propeta, in your mouth you are saying, you worship me, but your hearts are far from me. Sinasabi ninyo, sinasamba niyo ako, pero ang inyong mga puso ay malayo sa akin. So it means that before the word flows around us, among the people, among us, it must first work on us. Ito ay dapat nagwo-work sa atin. So you must, from childhood, you have known the Holy Scriptures. And because Timothy has understanding of the Word of God from the very beginning, it made him wise unto salvation. It made him wise unto salvation. He is able to perceive which is better from best. Nakita niya ang diferensya ng maganda sa pinakamaganda. That's wisdom. Wisdom is perception of what is better and best. Ang mas maganda at pinakamaganda. So, his knowledge of the Scriptures made Timothy wise for salvation. Why? Because if we stop allowing the Word of God to search our hearts, kung hindi po natin pinapayagan na ang salita ng Diyos ang siyang magsisearch sa ating mga puso, hypocrisy will creep in. Hypocrisy will creep in. Ano gusto sabihin ng hypocrisy? You are saying this, but you are doing otherwise. Yan ang hypocrisy. Yan ang pagiging ipokrito. Sinasabi natin ang ganito, pero iba ang ating ipinapamuhay. Kaya nga, Apostle Paul in his writings warned us from taking vows. Hindi ba? Merong warning para sa atin, sa ating pangako. Amen. Amen. May warning sa atin, sa ating pangako. Let your yes be yes, and let your no be no. Napakahirap pong panindigan ang pangako. Kasi ang makasanlibutang kaisipan ay nagsasabi ng ganito, vows are meant to be broken. Yan ang kaisipan ng sanlibutan. Vows are meant to be broken. Ang mga pangako daw, Sister Ruth, ay sinisira. Yan ang utak ng mundo. Pero para sa atin, ang ating Panginoong Diyos ay yes and amen. Let our yes be yes, and let our no be no. Amen. Magkaunti muna tayong pahinga. Parang hinihapo si Pastor Andrew. Pero sa ating pamamagay, isipin natin, ano ba yung aking mga pangako ng taong 2026 sa harapan ng Diyos? What are my vows last 2025, brother? What are my vows last 2025 before the Lord? Did I fulfill it? Na-fulfill ko ba? Natupad ko ba ang aking pangako noong 2025? Let the Word of God search our hearts.
Let the Word of God search our hearts. Did we fulfilled our vows, our promises before God last 2025? If yes, praise the Lord. If no, the Lord has given us another chance. Amen. Kung hindi po natin natupad ang ating pangako, it's not the end of the world. Hindi pa naman Armageddon. It's not the end of the world. Habang may hininga tayo, merong ibinibigay na tsansa ang Diyos para gawin natin ang ating mga pangako sa Kanya. Amen. The Word of God shapes us through guarding our character. Ang salita ng Diyos ang humuhubog sa atin sa magitan ng pagbabantay ng ating mga character. And the character that God wants us to have is to be humble. That's why even though how sinful David is, the Lord still grants him the title, a man after God's own heart. Bakit? Because David possesses a very important character, humility. Pagpapakumbaba. Humility is not the same with self-abasement. Alam niyo ba ang kaibahan ng self-abasement at saka humility? Halos pariho yon. Ang self-abasement, ibinababa mo ang iyong sarili. Ang humility, nagpapakumbaba ka. There's a big difference on those two things. Many people understands humility as self-abasement. Sasabihin niya, mas magaling ka talaga sa akin. Pero ang totoo, ang kanyang puso ay nagre-rebelde. Sasabihin niya, tinatanggap ko ang iyong pagtuturo. Iiyak-iyak pa yan, Mama Helen. Pero hindi siya umiiyak dahil sa pagsisisi. Umiiyak siya sa inis. Dahil sa narinig niya sa iyo. Pero sabi niya, tama ka talaga, iyak ng iyak. Pero ang totoo, ang kanyang puso ay hindi talaga nagsisisi. Nainis siya. Hindi niya lang masabi kasi natatakot siya sa iyo, nahihiya siya sa iyo. Kaya idadaan niya na lang sa iyak. Pero ang totoo, ang kanyang puso ay nagre-rebelde. Sumasama ang kanyang loob. It's an outward humility. Self-abasement is an outward humility. And people around us expects us to be humble in their own terms. Because people around us can never perceive our hearts. Ang mga tao sa paligid natin, hindi lang makikita ang puso natin. Ang mga tao sa paligid natin, hindi nila nakikita, naiisip, naunawaan ang ating kaisipan at ang ating damdamin. So what they are doing, they just infer with our outside actions. Pero ang ating mga outside actions can be faked. Pwedeng pikiin ang ating mga panlabas na pag-uugali. But God, using His Word, shapes us by guarding our character. May we remain humble before the Lord. Nawa, manatiling mapagpakumbaba tayo sa harapan ng ating Panginoon. So God's Word shapes us through correcting our motives. Hindi lamang ginagard ang ating character, kundi kinukorek din ang ating mga motives. May ilang mga instances meron po tayo na may maganda tayong motibo, pero kinukorek tayo ng ating Panginoon. Maganda yung ating gustong gawin, pero hindi tayo inaalaw ng Diyos na gawin ng ganong bagay. Naiisip nyo ba yung mga instances na ganon ang ginagawa ng Panginoon? And sometimes we say, Lord, bakit naman hindi mo ako pinapayagan? Maganda naman ang aking intensyon. Maganda naman ang aking layunin. Pero bakit, Panginoon,
Hindi mo ako pinapayagan. Balik ulit tayo sa point number 1. He guards our character. He wants us to be humble. He wants us to remain being rooted in Him and connected in Him, rather than to be independent from Him. The Word of God guards our character. The Word of God corrects our motive. At the same time, the Word of God aligns our heart with God's heart. Ang salita ng Diyos ang nag-a-align sa ating mga puso sa puso ng Diyos. Paano natin magagawa yan? By submersing ourselves on the Word of God. Kaya ang kanta kanina, babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Sa presensya ng Panginoon, na sa salita ng Diyos, tayo bumababad. Amen. In order for us to be formed, to be shaped by God, kailangan po nating magbabad sa presensya ng Diyos. Kailangan po nating magbabad sa salita ng Panginoon. Kasi kung saan tayo bumababad, yun din meron tayong character. Subukin nyo lang na ibabad ninyo ang inyong isda sa asin. Ano ang maging lasa ng iyong isda? Asin din. Pag iyong ibinabad ang iyong isda sa suka, ano maging lasa ng iyong isda? Suka din, kaaslumra. So kanino po tayo bumababad? Ay kung magbababad tayo sa mga toxic na mga post sa Facebook, ay pa'y nagtutuyara kita. Nabubuyo din ang ating damdamin. Ano ang nag-o-occupy ng ating oras? Ano ang nag-o-occupy ng ating panahon? Ano ang nag-o-occupy ng ating kaisipan? Ang sabi ng inawit kanina, babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? A person, a Christian who is not daily shaped by scriptures will eventually lead from opinion instead of conviction. Ang isang Kristiyano na hindi po na-form ng salita ng Diyos, hindi po nakababad sa salita ng Diyos, ay mabubuhay sa opinion lamang at hindi sa kautuhanan ng salita ng Panginoon. So the first thing, the power of God's Word, it shapes us. It shapes our character. It shapes our motives. And it aligns our hearts with God's heart. Second thing, God's Word sustains us in pressure and opposition. Sinasabi ng salita ng Diyos, ang mga pressure at opposition, nagpapadalisay sa atin. Pwedeng pakisabi sa inyong sarili, dinadalisay ako ng Panginoon. Pressure and opposition, ang paraan ng pagdadalisay sa atin. Bilang Kristiyano, may mga decisions tayo. May mga actions tayo that are subject to criticism. Napakarami tayong ginagawa na naaayon sa salita ng Diyos, and yet we are criticized. The fact is, Christians are engaged with spiritual warfare daily. Pwedeng pakisabi, spiritual warfare daily. Meron tayong pakikipagdigma araw-araw. Actually, minuto, segundo, meron tayong pakikipagdigma.
Sometimes kung tayo po naka-experience ng negative na thoughts, unknowingly, we are at a warfare. Sometimes when we are at the pinnacle of our success, actually we are at a warfare. Nakikipagdigma tayo. Wherever we are, we might be sa tuktok po ng bundok, merong warfare sa pinakamababa ng bahagi ng buhay natin, nasa warfare po tayo. Nakikipagdigma po tayo. And the assurance of the Lord is that if we are with Him, mapagtatagumpayan natin ang digmaan na yan. Amen. Actually, hindi naman ang kapitbahay natin ang ating kaaway. Hindi naman ang asawa natin ang ating kaaway. Hindi naman ang anak natin ang ating kaaway. Hindi naman ang mga tao na nangaaway sa atin ang ating kaaway. Ano ang sinabi ng Apostol Pablo? We are not fighting against flesh and blood, but we are fighting against principalities, powers, and dominions. Hindi tayo nakikipaglaban sa kanila. Sometimes, ang sarap-sarap din na suntukin natin yung nanununtok sa atin. Yung nang bubumba sa atin araw-araw, ang sarap-sarap suntukin, di ba? Ang sarap-sarap ipabarangay yung habang naglalaba ka at nagsasampay ka ng iyong labahan ay tuwang-tuwa din siya na magpausok ng gulong doon sa iyong katabi. Di ba ang sarap-sarap ipabarangay? Pero sometimes we fail to realize that we are being engaged in a warfare. Amen. Even sa loob ng church, may warfare. Yung mga katabi natin, ginagamit minsan ng kaaway para tayo ay masubo, masaktan, ma-offend. Nung buhay pa si Sister Jade, biniro ako minsan ni Sister Jade. Sabi niya, Pastor, alam ko na, bakit tinatanggal mo ang iyong salamin pag ikay nagpipreach? Sabi ko, bakit? Kasi may mga nakaupo dyan sa upuan na nakapalda ng maikli. Sabi ko sa kanya, may point ka. Pero ang totoo, medyo hirap po ako magbasa pag nakasalamin, kaya tinatanggal ko yung aking salamin. We are engaged with a warfare. Wherever we go, meron pong warfare. Ano ang dapat nating gawin? Paano tayo mapagtagumpayan ang warfare na yan? Reflect on the Word of God. Reflect on the Word of God. Tingnan mo ang salita ng Diyos. Some of us have experienced fatigue. Spiritually, emotionally, physically. What sustains us? Alam nyo, applause, recognition will never sustain us. Ang palakpak at ang pagkilala ay hindi makakasustain sa atin. Although mahalaga ang palakpak, although mahalaga ang pagkilala, mahalaga yan. But it will never sustain us. Because the only thing that can sustain us is the Word of God. Amen. Noong si Jesus was tempted by Satan in the wilderness, what sustained him? The Word of God. Every time na tinitempt ni Satan si Jesus, he afforded the Word of God. Ano yung unang temptation ni Satanas kay Jesus? Ang sabi ni Satanas sa kanya, hindi ba ikaw ang anak ng Diyos?
Gawin mong tinapay ang mga batong ito. Kasi 40 days na and 40 nights na hindi kumain si Jesus. So ang sabi ng Satan sa kanya, he was tempted. Gawin mong tinapay ang mga batong ito. That kind of temptation is known as flesh. The lust of the flesh. Yung temptation na may kinalaman sa ating mga physical needs. Kung kay Abraham Maslow pa, yan ang tatawag na physiological needs. Ano yung mga physiological needs? Pagkain, tubig, pangailangan ng katawan, damit, physiological needs. Pahinga, physiological needs. Pero ang sinabi ni Jesus, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos na namumutawi mula sa kanyang bibig. So when we are tempted with the lust of the flesh, reflect on the Word of God. Pag ikaw ay may boyfriend, ikaw ay may girlfriend, and sometimes parang mag-give in na ang katawan, reflect on the Word of God. Pag ikaw ay may asawa, tapos yung katrabaho mo ay nagkikindat-kindat sa'yo, reflect on the Word of God. Amen. Amen. Huwag mong i-reflect yung kanyang text sa'yo, yung kanyang message sa messenger. I-reflect natin ang salita ng Diyos. Pakisabi sa inyong sarili, thank you Lord, pinapareflect mo ako. It will sustain us. Despite of pressure. Pinipressure tayo ng ating kabarkada, ng ating kasamahan. Reflect on the Word of God. Reflect on the Word of God. And then the second temptation na ginawa ni Satan, nag-fail si Satan. Na-attempt si Jesus on his flesh. So ang ginawa ng kaaway, dinala siya sa isang bundok. At sinabi sa kanya ng kaaway, tingnan mo ang ganda ng sanlibutan ng mga kaharian. Kung luluhod ka sa akin, ibibigay ko ang rangya ng mga kahariang yan sa iyo. Yan ang tinatawag na lust of the eyes. Yung temptation sa mata. Kasi ang ganda. Si Abraham Maslow, meron din siyang tinatawag na needs ng tao, yung mga social needs, yung need for acceptance, yung needs for recognition, yung needs for security. Di ba ang sarap-sarap na ang ating pangalan nakalagay sa blackboard, Best Worker of the Month. Yan. Ang sarap-sarap doon sa ating bahay, ang dami-daming trophy, most outstanding, best in ganito, and so on and so forth. Ang sarap sa mata tingnan. Kaya tayong mga Pilipino, tuwang-tuwa tayong ilagay sa ating mga dingding ang lahat ng certificate. Yung lahat ng certificate nakalagay sa dingding. Maraming mga Pilipino gumagawa ng ganon. Hindi ko po sinasabing mali yon. Kaya tayong mga Pilipino, mahilig tayo sa achievements. Gusto nating ilagay doon. Pero kung ang ating motivation, dahil lang sa mapapeles lang na yon, may problema. May problema. There's something wrong. Kaya nga si Ched ngayon, nag-i-stricto na sa mga schools na nag-o-offer ng masters. Alam nyo ba yon? Nung nakaraang, anong buwan ba yon? Merong mga teachers sa Palawan na nagreklamo, graduate sila, Brother Vince, ng masters sa isang school. Tapos, graduate lang sila.
Hindi naman talaga nag-aral. Nag-enroll lang, bayad lang ng bayad ng tuition fee. Hindi nag-aral, tapos nakagraduate sila. Ay nalaman ng ng regional office, ng provincial, ano ba tawag yan? District. Anong klaseng pag-aaral yon? So, kinwestiyon yung kanilang degree. Kaya hindi na-promote ang ilang daan ng mga teachers. Marami sila hindi na-promote. Sa panahon kasi ngayon, gustong-gusto natin ang dami nating titles. Graduate ng ganito, nakapag-aaral ng ganito, ito natanggap, and so on and so forth. Pero sinabi ni Jesus, worship the Lord or God, your God alone. Sambahin natin ang Panginoon lang natin. Huwag nating sambahin ng ating mga achievements. Huwag nating sambahin ng ating mga ranggo, ang ating mga positions, ang ating mga titles. Ang sambahin natin, ang ating Panginoon. Amen. Achievements, positions, and titles are gifts from God. But they are not God themselves. Sometimes we are after the blessings rather than the blesser. Ang hinahanap natin, blessing palagi, at hindi ang Diyos. Ang unang hanapin natin ang ating Panginoon. So, God's Word sustain us. Why? Because the Word of God brings clarity when decisions are heavy. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalinawan sa ating mga decisions. Kaya bago po magdesisyon, mag-consult sa salita ng Diyos. Napakahalaga po ang pagkukonsult ng salita ng Diyos. Napakahalaga po ang paghahanap ng salita ng Diyos. Maging si David, bago siya mag-take action, he consults from the Word of God, from God Himself. Pumupunta siya sa mga priest, and he is asking for consultation. The Word of God brings clarity when decisions are heavy. Ang mga successful na hari sa Biblia, pupunta sa mga propeta upang mag-consult sa kanilang mga decisions. The Word of God sustains us not only by bringing clarity on our decisions, but also the Word of God brings peace when conflict arises. Pag meron pong conflict, there is peace if we are guided by the Word of God. Sa church, normal ang conflict. Bahagi po ng organization ang conflict. Di ba minsan nga ang katawan may conflict din? Meron akong kakilala na nabuntis siya, tapos after few days, nalalaglag yung bata. Kasi pinapatay pala nung kanyang katawan, yung fetus sa kanyang katawan. Kasi iniisip ng kanyang immune system, kalaban niya yung fetus. Foreign body yung fetus. Ang iba naman, yung immune system niya rin, ang inaaway niya, pinapatay niya rin. Kaya may mga tatawag na autoimmune diseases. Yung katawan niya mismo, ang sumisira ng kanyang katawan. May mga conflict. Ang iba naman, pag nag-transfuse ng dugo, hindi tinatanggap ng katawan yung na-transfuse na dugo because the body considers that blood as a foreign entity. May conflict. Sa katawan yun. Sa isipan natin, may mga conflict din. Kaya sinabi ni Pablo, ang mga gusto kong gawin ay hindi ko nagagawa. Samantalang ang mga ayaw kong gawin ay siyang nagagawa ko. So may conflict din. Gusto ko mag-diet ngayong taon, pero ang sarap kasi ng ginataan na balinghoy.
Nasunog tuloy kahapon. Di ba? May conflict. Parating may conflict. Parating may conflict. Kaya kahit sa church, normal po na may conflict. Amen. Amen. Pero hindi normal na isang taon na may conflict pa rin kayo. Hindi yan normal. Baka hindi tayo nagre-reflect sa Word of God. Kasi ang Word of God natuturo sa atin, huwag nating palipasin ang isang araw na hindi nare-resolve ang ating conflict. Nasa Word of God naman yan. Ang sabi ni Jesus Christ, kung ikaw ay mag-aalay sa Diyos, at habang ikaw ay nandoon na sa altar para mag-alay sa Panginoon, naisip mo na meron kang kapitbahay na nagkaroon ka ng conflict, anong dapat mong gawin? Iwanan mo yung iyong alay at makipagkasundo ka muna sa kanya. Gustong sabihin, ibinibigyan ng emphasis ng ating Panginoon ang harmony to one another. And our harmony with one another ay intentional. Pwedeng pakisabi, intentional. Anong gusto sabihin ng intentional? Ginagawa natin ng paraan para ma-achieve natin. Kasi pag hindi po natin mag-resolve ang conflict natin, papasok naman yung kaaway, nasa warfare tayo. Ang dami-dami niyang i-inject sa isip mo. Pag tumawa lang yung iyong kapatid na yon, nagtawa lang siya, o nag-smile lang siya, ang naiisip mo, ako ang pinagtatawanan nito Pag nakita mo siya, nag-smile siya, isipin mo, parang iniinsulto ako nito Pero hindi ka naman talaga ang kanyang pinagtatawanan at hindi ka naman niya iniinsulto. Amen. Pero dahil nga meron kang ngit-ngit sa iyong puso, gumagawa yung kaaway. Ang utak kasi ng tao ay playground ng kaaway. Nagawa siya ng paraan para lalong kalayo kayo. So the Word of God brings peace when conflict arises. And then of course, the Word of God sustains us not only by bringing clarity on our decisions, not only by bringing peace when conflict arises, but also it brings hope when vision feels distant. Kung sa palagay natin, parang ang layo-layo na natin, ang dilim-dilim na, go back to the Word of God. It will give you hope. It will give you hope. Napakaraming pwedeng sabihin ang mga tao sa paligid natin. And maraming pagkakataon na ang sinasabi ng mga tao sa paligid natin parang bomba na sumasabog, nakakabingi, nakakawasak, nakakapanghina. Hindi ba? Excited tayong pumunta sa simbahan. Tapos pagpasok natin sa simbahan, silinggan ka na, ay, asing anong oras ikali, asing nauno ka? Ay talagang next Sunday, hindi na ako babalik. Hindi mo ba alam kung anong ginawa ko para lang makapunta sa simbahan? Para no ako'y bagong Kristiyano, sabi ng tatay, mangisdaan ay kita. So pangisdaan naman kami doon sa dagat. 2:00 ng madaling araw. Tapos uwi kami ng 6:00. Ipapabenta niya pa yung isda na nahuli namin. Tapos pagka naibenta ko na ang isda na nahuli namin, babalik ako sa bahay. Sasabihin niya magbulad ka anay itparay. So ang bahay namin, ilang kilometro ang layo doon sa plaza. So bit ko yung isang pasong na palay. Kaya dito sa church, nakita nila po nung Thanksgiving, kita nila nagbit-bit ako ng 50 na kilo na bigas. Isip nila, hindi ko kaya.
Maliit pa lang ako, taga-bit-bit na ako ng pasong-pasong na palay. So, bit-bit ng pasong na palay. Tapos, uwi ako sa bahay, 8:00 na ng umaga, maliligo. Dinginig ang katawan ko. And then, maglalakad ako ng 4 na kilometro papunta sa simbahan. Kung ang mga kapatiran noong unang panahon, pag-ating ko sa simbahan, silinggan ako na, ay asing na late ka, tapos ika-Sunday school. Siguro, hindi ako naging Kristiyano ngayon. Pero ang ginagawa nila, malayo pa lang, oh, hi, praise the Lord, brother, dumating ka. Praise God, God is good. Oh, may payakap-yakap pa, may pa kamay-kamay pa. Ay abang lasa sa pakiramdam, lahat ng pagod na meron ako simula ng 2:00 ng madaling araw hanggang 9:00 kasi naglakad pa ako mula sa bahay papuntang simbahan ng 4 na kilometro. Natanggal lahat dahil sa yakap at sa welcome ng mga kapatid. So it pays if we choose to be good sa ating mga kapatid. Amen. Amen. Praise God. Paano pag may na-late na pumunta sa simbahan natin tapos ay dumikit sa atin, nainis tayo, na-distract ako sa sermon ni pastor dahil sa imo. Yan. Wag naman. Hindi natin alam kung anong pinagdaanan ng taong yon. Amen. Pakikalabit ang iyong katabi at pakisabi, pasensya ka na kapatid kung na-offend kita, ha? Di ba? Without the Word of God, pressure crushes us. But with the Word of God, pressure refines us. Kung wala po ang salita ng Diyos, babagsak at babagsak tayo. Pero kung kasama natin ang Diyos, mas lalo tayong marirefine na parang ginto, na parang diamante, sapagkat yun ay para sa ikabubuti natin. Siguro maganda din siguro na gawin nating pangako sa Panginoon ngayong taon. Lord, gusto ko pong maging mabuting tao. Amen? Gusto ko pong maging mabuting tao. Kaya kung may nalilate sa ating mga kasamahan, choose to be better. So salit na sabihin, asin na late try ka, pwede mong sabihin sa kanya na, I praise God, brother. Dumating ka, kailangan ka namin. At kung ikaw naman ay parating nalilate, choose to be better din ngayon. Ngayong taon. Kasi it takes two in order to tango. Amen? Kaya minsan yung ating kapatid, napipilitan din magsabi ng kung ano-ano sa atin kasi nagbibigay din naman tayo ng dahilan para masabihan tayo. Pero bago naman tayo magsabi, dapat alamin naman natin kung anong nangyari. Baka nakipaglaban pa yan sa leon sa daanan. Di ba? Third thing, God's Word shapes us. Second is, God's Word sustains us. And then the third is, God's Word empowers us with authority and fruit. Ang salita ng Diyos ay nag-empower sa atin ng authority at ng bunga. Spiritual authority does not come from title or position or age or whatever. Spiritual authority comes from obedience to the Word of God. We Christians teach, preach, counsel, and lead, not because of our experience, but because of the Scriptures that have changed us. The Word of God does
what leaders cannot do in their own. The Word of God convicts our hearts, restores the broken, and matures the believer. Ang salita ng Diyos ang nagkukonvict sa ating mga puso kung makausap sa atin, nagpapalakas at nagpapatibay sa mga nanghihina at nagpapatatag sa mga mananampalataya. Hindi yan magagawa ng kahit sino sa atin. Only the Word of God. Kaya nga sinabi ni Pablo kay Timothy ang ganito. Sa verse 17, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Our good work is a fruit of our salvation. Ang atin pong mabuting gawa ay bunga ng ating kaligtasan. Ang atin pong mga gawa ay bunga ng atin pong pagkaunawa sa salita ng Diyos. So what are the fruits that are being expected from us? We become mature. Christian maturity is a process. Pwedeng pakisabi po, process. Ang paglago sa pananampalataya ay proseso. Proseso ng atin pong daily interaction with the Word of God and with the works of God in our lives. Lumalago tayo kung tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Lumalago tayo pag tayo po'y nabubuhay sa salita ng Diyos. Lumalago tayo kung hinahayaan nating makorek tayo ng salita ng Diyos. Lumalago tayo kung hinahayaan natin na tayo po ay ma-inform ng salita ng Diyos at maging ng mga sirkumstansya kung saan tayo nilalagay ng Diyos. It matures us. Ang bunga natin ng atin pong pagkikipagrelasyon sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagre-reflect sa salita ng Diyos ay nagbubunga ng mga God-honoring decisions. Maraming decisions tayong ginagawa sa buhay. Some of these decisions are failures. Some of these decisions are humiliating. May mga desisyon tayo na nakakahiya. May mga decisions tayo na mali. Pero if we continue to reflect on the Word of God, unti-unti na nababago ang mga decisions natin patungo sa mga desisyon na nakapagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. And of course, God's Word empowers us in order to build healthy relationships. Ang salita ng Diyos ang nag-empower sa atin upang magkaroon ng healthy na relasyon. Mga minamahal sa buhay, bilang mga Kristiyano, nais ng ating Panginoon na tayo'y mapuspos ng Kanyang salita. Nang sa gayon, mabuhay tayo ng tama ayon sa Kanyang kalooban at masunod ang pinakamabuti para sa atin. The power of God's Word in our life is it shapes the Christian. Second, it sustains the Christian in pressure and opposition. And lastly, it empowers us with authority and fruit. Nawa ang salita ng Diyos ngayong umaga ang siyang patuloy pong manahan at manatili sa ating puso't isipan. Sa pangalan ni Jesus. Amen.